Alam niyo po, sa ganitong pagkakataon, napakasarap na ang salita ng Diyos ay hinahayaan ating maghugas. No? Dahil the washing of the Word. Ang salita ng Diyos kapag ito'y ating pinapakinggan, ito'y naguhugas actually ng mga kaisipan or yung mentality or mindset na hindi umaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ngayon po, habang nakikinig po tayo ngayon ng salita ng Diyos, ako po'y nagtitiwala sa Kanya na patuloy niya po tayong ugasan. Yung mga bagay na kung saan ay nais niyang pagtibayin, pinagtitibay niya. Yung mga bagay na dapat ay maalis, masira, or ma-destroy or ma-distract, ay talagang iyon ang gagawin ng salita ng Diyos. Dahil ang salita po ng Diyos ay hindi po nagkokompromiso. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. No? Hindi siya yung nasusway or yung napapadala sa agos ng sitwasyon. Ngunit ang katotohanan ng salita ng Diyos ay nagpapagaling at nagpapabago ng sitwasyon upang humanay, luminya sa kalooban ng Panginoon sa buhay mo. At alam niyo po, ito ang mabuting balita. Ang kalooban po ng Diyos para sa iyo ay mabuti. Amen. Kaya habang ito ay ating pinapakinggan, ay doon po kumikilos ang Diyos. At tayo po ngayon ay mag-aaral, parang Bible school. Tayo po ngayon ay kung saan ay magsasanay or makikinig sa salita ng Diyos na kung saan ito ay pundasyon ng ating buhay Kristiyano. No? At ito yung ugat. Ito yung ugat. Ito yung bakit ang buhay mo ay hindi natitinag sa gitna ng bagyo. At dahil sa katotohanan ito, ito yung pundasyon ng ating pagiging Kristiyano. At habang ito'y nire-revisit natin, ito'y binibisita nating muli. At nang sa gayon, ito ay nagpapasariwa ng panibagong antas ng commitment. Panibagong antas na kung saan ay tiyak na tiyak, may isang level ng buhay Kristiyano ang magbibigay ng mas maraming bunga sa iyong buhay. Sino po sa inyo ang nais na lalong maging mabunga ang kanyang buhay Kristiyano? Ayan, ako, salamat. At dahil dyan, palakpakan nga natin ang Panginoon. Ayan. Dahil ang decision mo ay talagang sinasaluduhan ko po yan. At alam niyo po ngayon, mahalagang ating maintindihan ang tungkol sa ating pananampalataya. Dahil ang ating watchword po ngayong 2025 ay ano po? Ayan. Sabihin niyo po na parang kayo ay uminom ng 3 tasang kape. Unawa, ano po yung ating watchword for 2025? Ayun, unshakable faith. Isang pananampalataya na hindi natitinag. Ano po? At meron pong dalawa na prominent po, mga prominent na leaders sa Bible ang nagbibigay sa atin ng kalinawan tungkol po sa pananampalataya. Pananampalataya na nagliligtas o pananampalatayang nagligtas at yung pananampalatayang gumagawa o kumikilos. At naiintindihan po ng dalawang lingkod na ito ng Panginoon, sila po ay nagpapatotoo na ang isang pananampalatayang totoo at ganap ay tiyak na tiyak. Ito ay nagbibigay ng patotoo na po. Hindi po ebidensya. Mga ebidensya, ayan po, mga bunga na kung saan ay nakikita ang bunga ng pananampalataya na nasa iyong puso. Sila po ay key leaders ng church. Isa ay isang apostol na nagplant ng napakarami pong, ng churches. Siya po ay nagsulat ng sinasabing 13 na letra o ng sulat sa New Testament. And then, at ang isa naman po ay isang key leader sa church sa Jerusalem. At ang dalawa pong ito ay walang iba kundi si Apostle Paul at si James. Ano po? At alam niyo po, si Apostle Paul ay kilalang-kilala po natin. At si James ay yung the brother of the Lord na sumulat po ng sulat ng James o Santiago. At sa kanila pong patotoo bilang mga lingkod ng Panginoon, sila po of course mga men of credibility. Ano po? Ang kanilang doktrina, yung kanilang pinapanampalatayanan, even yung uri ng kanilang pamumuhay, at ang kanilang buhay bilang leader, talaga pong hanggang sa huling hininga nila. Ayan. Sabi niyo nga po, huling hininga. Ayan.
hanggang sa huling hininga nila, sila po yung naging matapat sa Diyos. At ngayong hapong ito ay atin pong bibigyan ng diin o bibigyan ng pag-aaral po ngayon yung pananampalatayang nagligtas at gumagawa. At kung paano yung dalawang katotohanan ito, na kung saan ay makikita natin yung prinsipyo ni Apostle Pablo na tayo tungkol sa ating kaligtasan ay naligtas tayo sa biyaya at ang biyayang iyan ay ating sinampalatayanan. At si James, na elder ng church o leader ng church, sa kanyang letra ay meron siya isang katotohanang sinasabi na ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ayan. So yan po yung dalawa na pundasyon ng ating pananampalataya na kung ating unang papakinggan, gaya ng pagkinig nyo sa akin, parang kontra yata sila sa isa't isa. Ngunit titingnan natin sa kanilang mga letters o sa kanilang mga sulat kung paano ba nila pinapalatag yung dalawang ito ng katotohanan ng dalawang anggulo ng pananampalataya na kung saan lalong magpapatatag sa iyo bilang mananampalataya. Ang unang-una po, tayo ay naligtas dahil sa biyaya at dahil sa biyaya na ating sinampalatayanan. We are saved by faith. Tayo po'y naligtas dahil sa ating pananampalataya, sa biyaya na binigay ng Diyos para sa atin. Amen po. So, yan ang unang pundasyon mo bilang isang Kristiyano. Ikaw ay naligtas hindi dahil sa iyong mabubuting gawa. Sabi nga sa Galatians 2:16, sabi po rito, gayunman, alam naming ang tao'y pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. At hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya't kami ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. At hindi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Yan yung ating pundasyon ng pananampalataya. And then sabi pa nga sa Galatians 3:6-9, sabi po rito, tulad ng nangyari kay Abraham. Ito po ay sulat again ni Apostle Paul. Sumampalataya siya sa Diyos at dahil dito siya'y itinuring ng Diyos na matuwid. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos, ang mga tunay na anak ni Abraham. Verse 8, bago pa ito nangyari ay pinahayag na ng kasulatan na pawawalang sala ng Diyos ang mga hentil, ibig sabihin sa mga hindi Hudyo, at tayo yun, sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabihin niyo nga po, pananampalataya. Ayan. Ang magandang balitang ito, ayan, good news, ay ipinapahayag na kay Abraham. Sa pamamagitan mo'y pagpapalain ang lahat ng bansa. Yan ay mabuting balita. At yan ay talaga namang binigay or sinabi na ng Diyos kay Abraham mula pa naman nung una. Tapos sa verse 9, kaya naman pagpapalain. Sabi niyo nga po, pagpapalain. Yes. Ang mga sino? Sumasampalataya tulad ni Abraham na sumampalataya. Kaya yan yung pundasyon ng ating kaligtasan. No? Dahil sa pananampalataya natin, sa biyaya ng Diyos na walang iba kundi si Jesus, na nagkumpleto ng kanyang ginawa doon sa krus, tayo ay nangaligtas. Amen. Sabi mo, Pastora naman, paulit-ulit na yan. Pero alam niyo po bang, yung pundasyon na yan, na kung saan ay hindi ka natitinag at hindi nahuhaluan ng relihiyosong pananaw, iyan ang nagpapatatag sa iyo, bakit ka nagpapatuloy? Amen. Sa verse 26, sabi po ng Galatians chapter 3, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya. At dito po sa mga talatang ito, sa verse 26, ano po? Kino-quote yung Genesis 15:6. Kino-quote po dyan yung Genesis 15:6. Ibig sabihin, si Apostol Pablo ay hinuhugot mula doon sa Genesis chapter 15, verse 6. Yung katotohanan ito na dala-dala niya, no, na mabuting balita para sa atin. Sabi po sa Genesis 15:6, ay ganito po. Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh
At dahil dito siya'y itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. So ibig sabihin, si Abraham na bilang ama ng pananampalataya, at ngayon ay parehong Diyos na ating sinasampalatayanan, yung pagpapala na ipinangako ng Diyos kay Abraham, ay pagpapala rin na nakalaan para sa atin. Dahil sa pananampalataya, pagtitiwala. At alam niyo po, dito sa mga talatang ito, siya ay, pag sinabing justified, siya ay dineklarang matuwid. Siya ay dineklara na walang sala sa harapan ng Diyos. Siya ay dineklara na katuwiran ng Diyos. So ibig sabihin, dito natin nakikita na yung deklarasyon na yan kay Abraham ay dineklara sa kanya bago pa man niya inihandog si Isaac sa Diyos bilang isang sakripisyo. Bago pa man, sabi nga doon sa siya tinuli o yung circumcise. No? At alam niyo po, ibig sabihin, yung pagiging matuwid ni Abraham at yung deklarasyon ng Diyos kay Abraham na siya ay matuwid sa harapan ng Diyos, bago pa man siya gumawa ng kahit na ano. Ang katuwiran na natanggap ni Abraham ay katuwiran dahil sa kanyang pananampalataya. Bago pa man siya gumawa at kumilos, siya ay ibinilang ng matuwid ng Diyos. At gayon din naman po tayo. Sabi nga, sa Ephesians chapter 2, verses 4 to 8, sabi po dito, subalit napakasagana ng habag ng Diyos. Sabi niya nga po, napakasagana. Ayan. At napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga tayo dahil sa kanyang kagandahang loob. And then verse 6, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay. Nakasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Verse 7, ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat, ito po ang pinaka-emphasis na gusto ko pong maintindihan po natin, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Ito po ay talagang, ito yung talagang pinagbibigay diinan ni Apostol Pablo. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Sino man, yung inyong nasa kaliwa at yung nasa kanan at mismo ikaw, wala tayong maipagmamalaki sa harapan ng Diyos dahil hindi sa pamamagitan ng ating sariling gawa kaya tayo naligtas, kundi dahil sa pananampalataya. So gusto ko pong maintindihan niyo po yan sapagkat napakaganda pong aplikasyon po niyan sa ating buhay. And then, dito rin po natin maintindihan, ang biyaya ng Diyos ay pabor ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat, pero ibinigay sa atin ng Diyos. Ito yung ipinatupad o isinagawa ng Panginoong Hesus na sakripisyo ng kanyang sarili, para tayo ay maligtas. Si Jesus ang nagkumpleto ng lahat ng mga gawa na kailangan upang ang hustisya ng Diyos ay mabayaran, upang ang lahat ng kabayaran ng kasalanan ko at kasalanan mo ay fully paid. Lubusang bayad. Sabi nga po, lubusang bayad. Ibig sabihin, hindi kulang ang ibinayad ng Panginoong Hesus para ikaw ay maligtas. Fully paid. At alam natin na ang kaligtasan, hindi lang ibig sabihin na ako at ikaw ay pupunta sa kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin din nito ay kalayaan mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Ang kaligtasan ay ito rin ang ibig sabihin ay kagalingan mula sa karamdaman, kalayaan mula sa kahirapan, at sakit at karamdaman. Kalayaan mula sa sumpa ng kamatayan
at ikaw ngayon ay may buhay na walang hanggan sa Diyos. Napakadakila, napakasagana ng biyayang ito na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Kapag hindi mo ito alam, ang iyong kaligtasan ay hahaluan mo ng iyong sariling gawa. Diyan nagkakaroon ng hindi matatag na pundasyon ng iyong kaligtasan. Kaya nga po, si Pastor Steven, gusto ko pong pakinggan niyo yung mensahe ni Pastor Steven sa pamamagitan ng ating social media, no? And then, at ngayon ay akin pong patuloy na pinapaalala sa ating lahat. Ang ganda ng quote, no, na sinabi na, hindi natin lubusang maipapamuhay ang isang buhay ng tagapagmana kung hindi mo alam kung gaano kadakila, kakapangyarihan at kayaman ang minana mo nung tanggapin mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. It's so hard to live being an heir if you don't know kung ano yung riches ng iyong inheritance or kung saan kang lahi ng galing. Kung ang identity mo ay patuloy mo pa rin, at hindi ko naman tinatanggi na ako ay nanggaling sa pamilyang Pangilinan, at ngayon po ay Tugano, of course biological, no po? Pero wag mong kalilimutan ang iyong lahi dahil kay Kristo Jesus na sinampalatayanan mo ay hindi lang sa pisikal. Ikaw ay anak ng Diyos. Dahil kay Kristo Jesus. Kung alam mo ang yaman, ang lawak, ang lalim at sukdulan ng biyaya at kayamanan na tinanggap mo dahil ikay ligtas sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Jesus na siyang biyaya ng Diyos, kung alam mo yan, yung pagiging ligtas mo, hindi mo pagdududahan. Yung relasyon mo sa Diyos, hindi mo ito aangkinin na isang bagay na simple lang. At bilang mananampalataya, sukdulan mong ipapamuhay ay isang buhay ng pananampalataya. At dahil dyan, yung takot, pangamba, pagsubok, tukso, mapagtatagumpayan mo. Pundasyon. Naligtas dahil sa pananampalataya sa biyaya ng Diyos. Yan ang iyong ugat. Yan ang dahilan. Kaya ka tinawag na mananampalataya. Ligtas. Naligtas dahil sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi trabahong iyong ginawa. Ang pananampalataya ay pagtitiwala mula sa iyong puso. Hindi mo ito trabaho. Ito ay iyong tugon. Sa biyayang mayaman, sa kaligtasan na tinanggap mo dahil sa pananampalataya mo kay Jesus. Kaya ka naging mananampalataya. At ikaw ay ligtas dahil sa pananampalataya. At wag mong hahaluan. At wag mong gagawing kumpiyansa sa iyong kaligtasan ang performance ng iyong buhay. Amen po. Sabi sa verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Hindi ko gawa ng Diyos. Yung pagiging ligtas ko, gawa ng Diyos. Dahil ako'y sumampalataya sa Kanya. Amen po. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo, Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inianda niya noong una paman upang gawin natin. Good works, sabi nga po sa English, we are created in Christ Jesus. Ano po? Pag sinabing tayo yung nilikha, we are created in Christ Jesus,
tayo ay hindi lamang nirenovate ng Panginoon. Hindi lamang inimprove ng Diyos yung buhay natin. Dahil actually po, patay po tayo. Tayo ay patay dahil sa ating kasalanan. Ibig sabihin, walang pagmumulan, wala siyang kukuhaning kapiraso mo. Kailangan walang matira sa yung dating lumang pagkatao na panghahawakan mo. Kung meron kang panghahawakan ngayon, si Jesus lang. Kaya nga, kailangan tayong new creation, bagong species. Kung sino man ang na kay Kristo Jesus, siya ay bagong nilalang. Ang dating niyang pagkatao ay wala na. Lahat ng luma ay bago na. Walang piraso ng gawa mong mabuti, kaya ka naligtas. Hindi natin hinaluan ang kahit ano paman. Dahil yung purong biyaya ng Diyos na kinumpleto ni Jesus, iyon ang pundasyon bakit kaligtas na sinampalatayanan mo. Pag ganito ang pananaw at ugat ng iyong pananampalataya, hindi ka matitinag. Dahil hindi mo pagbabasihan ang iyong kakayanan, ang iyong kaalaman, o ang iyong sariling katuwiran na galing sa mundo patungkol sa iyong kaligtasan. Dahil sa biyaya, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Faith that saves. Faith that saves. Amen po. Pangalawa po, ang pananampalataya na gumagawa. Pastora, parang, di ba kontra yun? Tingnan po natin sa James, chapter 2. At gusto ko pong simulan sa verse 1. Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Hesus Kristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto, at po may singsing po ako, at nakadamit ng magara, katulad po ng inyong katabi. At dumating din doon ang isang dukha na gusgusin ang damit. At inasikaso niyong mabuti ang nakadamit na magara at sinabi sa kanya, dito kayo maupo. At sinabi naman sa inyo, naman ninyo sa mahirap, tumayo ka na lang dyan. O kaya sa sahig ka na lang umupo. Ano? Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Mga kapatid kong minamahal, si James na po, nang-rebuke pero mga kapatid kong minamahal. Makinig kayong mabuti. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya? Ngunit hinahamak ninyo ang mahihirap, hindi ba't ang mayayaman ang umaapi sa inyo at sila ang kumakaladkad sa inyo sa hukuman? Hindi ba't sila rin ang lumalait sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos na ating hari ayon sa kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y nagkakasala at batay sa kautusan, dapat kayong parusahan. Verse 10. Ang lumalabag sa isang utos, kahit tumutupad sa iba pa ay lumalabag sa buong kautusan. Sapagkat ang Diyos na nagsabing, huwag kang mangangalunya, ay siya rin nagsabing, huwag kang papatay. Kung hindi ka man nangangalunya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo pa rin ang kautusan. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautusang nagpapalaya sa inyo. Walang awang hahatulan ang di marunong maawa, ngunit mangingibabaw ang awa sa paghatol. Amen. Verse 14. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Yan po ay tanong. Maliligtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin niyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos. Magbihis ka at magpakabusog. Ngunit, hindi naman niyo siya binibigyan ng kanyang kailangan. Ano ang silbi niyon? Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako.
ipakita mo sa akin kung paano maaring magkaroon ng pananampalataya ng walang mga gawa. At ipapakita ko naman sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking mga gawa. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Matalas to. Isa kang hangal. Hindi pa ako nakatingin kahit kanino. Nais mo bang patunayan ko sa iyo na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Parang pasapasa na yung mga iba sa atin, ho? Sabi sa verse 20, hindi ba't ang ating amang si Abraham ay itinuturing ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa nang ihandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac? Dito ay makita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Natupad ang sinasabi ng kasulatan, si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay itinuturing ng Diyos bilang matuwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. 24. Diyan ninyo makikita na itinuturing na matuwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at hindi dahil sa pananampalataya lamang. Pastora, masyado nang merong parang nag-aaway ba silang dalawa? Sila ba'y nagkukontrahan sa isa't isa? Tingnan po natin mamaya. Gayon din naman, si Rahab, ang babaeng nagbebenta ng aliw, pinatuloy niya ang mga espiya ng Israel at tinuro pa sa kanila ang ibang daan upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang yon, siya'y itinuring na matuwid. Last verse po, patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Wow. Ano kaya ang nais na katotohanang binibigyang diin ni James, ni Santiago, na isang na leader po ng church, na sa atin ngayon ay nagsasalita. Sabi niya sa verse 1, mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat maging pantay-pantay ang tingin niyo sa lahat ng tao. Alam niyo po, ang mga talatang ito na binasa po natin, yung verses 1 to 5 ng chapter 2 ng James, ito po yung kalipunan ng mga mananampalataya na ang kanilang pananampalataya ay nagkakaroon sila ng standard. Superficial standard. Kapag mayaman, maganda ang turing. Pag mahirap, hindi masyadong maganda ang turing. Pinapaboran yung may mga posisyon at may prestigiyoso, may prestige, At sabi nga, hindi ito, sabi niya doon sa mismong verse 1, bilang mga mananampalataya kay Jesucristo na ating maluwalhating Panginoon dahil maging pantay-pantay ang tingin nyo sa lahat ng tao. Sabi po kasi sa verse 1, my brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory with partiality. So, ibig sabihin, kapag itinuturing mo at ikaw ang nagsaset ng standard sa pakitungo sa iyong kapatid, pag mayaman, ganito ang turing mo. Pag mahirap, ganito ang turing mo. Hindi ba yun ang standard ng mundo at hindi standard ng pananampalataya ni Jesus? Dahil ako ay naligtas dahil sa biyaya, ikaw ay naligtas dahil sa biyaya at sinampalatayaan ko ang biyaya ng Diyos. Hindi ba tayo sa harap ng Diyos sa pagliligtas ng Kanya ay pare-parehong nabubuhay sa pananampalataya, mayaman man o mahirap? Kaya ang turing ko sa iyo, sa isang mahirap at turing ko sa isang mayaman, pero dahil sumampalataya ka kay Jesus, pareho tayong tagapagmana. Yung minana ko na katuwiran ay pareho mo ring katuwirang minana. Hindi dahil ako'y mas mabuti sa iyo, kundi dahil ako'y at ikaw ay sumampalataya sa Diyos. Kaya ang tingin natin sa isa't isa, pare-pareho tayong nabubuhay sa pananampalataya sa biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa atin. Mayaman man o mahirap, prestigiyoso man o hindi. Yun ang gustong bigyang diin ni Apostle James. At ang sabi pa niya,
Of course, yung verses 6 to 7, hindi po nila lahat ni James, yung lahat ng mayaman ay nangangaladkad. Hindi po yun ang nag-o-oppress. Hindi po yun ang gusto niya sabihin. Meron talaga nung panahon niya na ganon. Pero ako'y nananalangin, hindi sila taga New Life. Na po, may mga mayaman na kung saan ay talagang hindi namumuhay ayon sa salita ng Diyos at yun ay hindi dito. Na po. Sabi doon ay, royal law, love your neighbor as yourself. Sabi sa verse 8. Na po, nasabi doon ay, kung talagang tinutupad din nyo, sabi nga, ang gustong bigyan din ni Apostle James ay, kung law rin lang ang pag-uusapan at meron kayong violate na isa, lahat violate nyo na. Kaya wag yung panghahawakan. Wag yung panghahawakan sa buhay nyo, hindi, may natupad akong isa. Pero hindi ba may nasuway ka rin isa? So ibig sabihin, ang inilaladlad o ang ini-spread out ni Apostle James, huwag niyong panghawakan ang katuwiran ayon sa pagsunod niyo sa kautusan. Sapagkat walang katuwiran doon. Hindi ka mapapawalang tuwid o matuwid dahil sa pagsunod sa kautusan. Yun ang gustong sabihin ni James sa kanila. Huwag kayong mag-set ng standard ng katuwiran ayon sa iyong sariling standard. Dahil ang katuwiran na natanggap nyo ay dahil sa finish doon sa tinapos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi dahil sa tinrabaho nyo ito. Kaya huwag nyo sasabihin, mas righteous ito, lesser righteous ang nasa gitna, mas righteous ang nasa kanan. I hope nasundan po ninyo yung discussion na yon. So yun yung nilalatag ni Apostle James sa mga talatang ito. Ngayon, ito po yung aking gustong bigyan din ng diin. Sa verse 12. Meron po siyang binanggit sa verse 12. Wow. Okay. Sa verse 12 po, ang sabi po rito, kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautusang nagpapalaya sa inyo. Ang sabi po riyan ay mayroong law of liberty. Ibig sabihin, sa law of liberty, walang segregation ng mga believers when it comes to showing love. Kasi po, ang royal law doon po is love your neighbor as you love yourself. So, ang ibig sabihin, hindi pwedeng pipiliin ko yung aking mamahalin. Ako ay nagka-classify ng aking neighbor. Neighbor, my favorite neighbor, and my not so favorite neighbor. You know what I mean? Walang segregation. Kaya nga, walang favoritism, walang partition, walang partiality. Dahil nga po, yung biyayang iyon, pare-pareho po nating tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya hindi po ako makapagmamalaki sa inyo. Dahil naligtas din ako sa biyaya, sa pananampalataya ko sa biyaya ng Diyos. Pareho rin yun po ako. Kaya yung standard na yon ng partiality, hindi dapat. Dahil hindi yan yung faith of Christ. Hindi yan yung pananampalatayang tinuro sa atin ng Panginoon. Ngayon po, ito po, sabi sa 14, verse 14 to 18. Ito po yung sinasabi po natin kanina. Mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maliligtas ba siya ng ganong uri ng pananampalataya? Alam niyo po, yung mga talatang binasa ko po sa Ephesians chapter 2 kanina, si Paul po, nagdidil siya ng pananampalataya na nagbigay ng katuwiran sa atin nung tayo ay sumampalataya kay Jesus. Tayo ay pinaging matuwid, justified. Tayo po ay dineklarang matuwid dahil sa pananampalataya natin kay Kristo Jesus. Yun pong, sabi nga po, at same din po sa Galatians 5, verse 6 po. Kung mapapansin po natin, gusto ko pong basahin yung Galatians 5:6. Do we have that? Galatians 5:6 sa Tagalog. Do I have it? Okay, Galatians 5:6. I don't have it.
Pero do you have it? Ay, sorry. Sa Galatians 5 verse 6. Okay. Do I have it? Yeah. Saglit lang po. Praise God. Sabi po rito yung pananampalataya nagkumikilos sa pamamagitan ng pag-ibig. Faith works through love. Si Apostle Paul din po yun. Ngayon sinasabi ni James na yung pagmamahal natin sa isa't isa ay hindi nakabase sa aking standard ng pag-ibig, kundi doon sa pag-ibig ng Diyos na aking tinanggap. Amen po. Walang partiality, walang favoritism. Ngayon naman po, si Apostle Paul ay nagdi-deal doon sa pag-ibig at biyaya ng Diyos na kung saan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa harapan ng Diyos, diniklara tayong matuwid. Si Apostle James naman po ay nagbibigay naman ng panawagan sa atin. Ang iyong totoong pananampalataya sa Diyos ay magkakaroon ng bunga ng mabuting gawa. Amen po. Sa pamamagitan ng pananampalataya ko kay Jesus, ako ay pinaging matuwid ng Diyos sa kanyang harapan. Parehong pananampalataya na nagligtas sa akin ay pananampalatayang magbubunga ng mabuting gawa sapagkat ako ay ligtas na. Hindi po nauna yung aking mabuting gawa para ako maligtas. Kung hindi, ang aking mabuting gawa ay bunga ng pagiging ligtas. Magkaiba po yun. Iyon ang binibigyang diin ni James sa kanyang talata na chapter 2. Kaya sabi niya, sinasabi mo sa akin na may pananampalataya ka, patunayan mo sa pamamagitan ng mabuting gawa. Dahil ang genuine, ang dalisay na pananampalataya, yung totoong pananampalataya mo sa Diyos na nagligtas sa iyo, nagbigay sa iyo ng katiyakan ng iyong kaligtasan, yun din ang pananampalatayang magbubunga ng mabuting gawa sa iyong buhay. Amen po. So, ang ibig sabihin, yung dalawang leader na pillars, men, tagapanguna sa mga na ating pong binasa, si Apostol Pablo at si Santiago, na leader ng church, sila po'y nagkakasundo. Na ang totoo at dalisay na pananampalataya ay nagbubunga ng mabuting gawa. Amen po. Ngayon, sabi po rito, magandang tanungin po natin, ano nga ba ang impact? Ano ang epekto ng aking buhay na sinasabi kong nananampalataya sa Diyos? Ano ang impact nito sa mga tao nakakaalam na ako'y nagtitiwala kay Jesus? Amen. Yun ang gustong bigyang diin ni James. Ano ang epekto kung sinasabi mo ang ganito, pero wala namang bunga sa iyong gawa? Ang ating pananampalatayang tinanggap ay hindi lang ito isang lip na service. Hindi lang ito yung binibigkas na creed na pananampalataya. Kung ito'y buhay na pananampalataya na kung saan nagbubunga ng marami at masaganang bunga ng mabuting gawa. Amen po. Amen po. Kaya nga sabi po rito sa Galatians 5:13, mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Si Apostle Paul po ito. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman. Kung maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sapagkat ang buong kautusan, ito po, ay nauuwi sa iisang pangusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Apostle Paul po ito. Ngunit kung kayo'y nagkakagatan, ayan, nakakita na po kayo nagkakagatan na magkapitbahay o magkatabi. At nagsasakmalan, talagang sobrang Tagalog, nagsasakmalang parang mga hayop, mag-ingat kayo at baka tuluyan kayo niyong sirain ng isa't isa. Si Apostol Pablo po yun, na walang nagsasabi, pag-ibig sa isa't isa. Hindi nagkakagatan, hindi nagsisiraan, hindi nagsasakmalan. Kaya nga po,
Sabi po sa James 2:12, kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautusan nagpapalaya sa inyo. So, ibig sabihin po, talaga namang tayo po ay tinawag hindi upang magkagatan, magsakmalan, kundi tayo ay magmahalan. Amen. So ngayon po, makikita natin dito, no, yung sa verse 19. Sabi po rito ay, sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, di ba? Mabuti naman, ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. So ang pananampalataya po natin ay hindi emosyonal na pananampalataya. Hindi rin po ito isang pananampalatayang pangkaisipan lamang o ideya. Kundi ang pananampalataya na sa atin ay pananampalatayang sumusunod sa Diyos. Yan po yung dalisay na pananampalataya. Hindi pananampalatayang tayo ay umiiyak lamang sa presensya ng Diyos. Iyak tayo na iyak. Pero hindi ka naman sumusunod. Ang isang pananampalatayang dalisay, hindi siya emosyonal. Siya ay spiritual na desisyon. Itinalaga mo ang iyong buong buhay para sa pagkilala sa Diyos. Hindi lamang damdamin. Hindi lamang isang kaisipan o isang ideya. Kundi ang buong buhay mo, itinaya mong magtiwala sa Diyos. Hindi kalahati, hindi 80%, buong buo. Amen po. Bilang mga ligtas, tayo ay hindi katulad ng demonyo na bound sa eternal damnation. Tayo ay bound para sa kaluwalhatian ng Diyos. At sabi nga dito natin makikita po, ang isang pananampalatayang nagligtas ay pananampalatayang gumagawa. Nagbubunga. Ngayon, bilang pong aplikasyon, at nabanggit dyan si Rahab. Nabanggit si Abraham na ama ng pananampalataya. Nabanggit si Rahab na hindi ganun ka-prominenteng tao. Pero pareho silang nabubuhay sa pananampalataya. Kung Rahab ka man o Abraham ka man, pareho lang. Patuloy tayong mabuhay sa pananampalataya. Sa pananampalataya tayo naligtas. Sa pananampalataya tayo nagbubunga. Tayo gumagawa. Kumikilos. At patuloy pa. Kaya naman napakasagana ng biyaya ng Diyos. Ngayon po, dito natin isa na lang, isang simpleng-simple. Ang dalisay ng pananampalataya ay ganito. Di naman sinasabi ni James na maging perpekto na tayong lahat sa isang iglap. Hindi naman sinasabi ni James na lahat maintindihan na natin at maging perpekto ang ating buhay sa isang kisap mata. Hindi naman ganoon sinasabi ni James. Pero ito lang ang kanyang sinasabi. Isang simple lang po aplikasyon. Bilang isang mananampalataya, ano ang kaibahan ng iyong stance o ng iyong pagtayo o ng iyong kaisipan kapag alam mong nagkasala ka? Ano ang kaibahan nito ngayon? Hindi ba hindi ka rin mapakali? Hindi ba kapag tayo alam mong nakagawa ka ng isang bagay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, hindi ba yung konsensya mo ay parang, Lord, nagkamali po ako. Nung hindi ka pa Kristiyano, nung nagkakamali ka, di ba diretso-diretso ka lang? Wala kang convictions. Walang tinig ang iyong konsensya nung hindi ka pa Kristiyano. Dahil manhid at kung masasabi ko ngang patay. Pero nang ikay nanampalataya kay Jesus at sinasabi mong nanampalataya kay Jesus, magbubunga ito. Ang umpisa, lungkot na lungkot ka. Kapag alam mong hindi mo natutupad ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. At nagdudulot to ng pagsisisi at pagbabagong kalooban. Yun pa lang, napakagandang umpisa. Dati hindi mo binibigyang pansin ang katulad ng ganito.
na nakikinig ka ng salita ng Diyos. Bakit ngayon? May pagbabago. Iyan ang sinasabi ni James. Iyan ang sinasabi ng dalisay na pananampalataya. Transformation. Ikaw ay bagong nilalang. Bagong nilalang. Bagong likas. Bagong kalikasan. Kaya naman bilang mga mananampalataya, ang ating panahon ngayon ay hindi birong panahon. Kung meron man sa kalagitnaan natin, matagal ka ng mananampalataya. Alam mo sa puso mong nananampalataya ka, pero in some point, you feel so disconnected. At some point, parang namamanhid. Parang, Panginoon, pag nakikinig ako ng salita mo, parang, okay lang, dito, okay, dito lang, pasa-pasa lang. Passing by. Hindi ba sa konsensya mo, merong sigaw na, gusto kong mag-umapoy para sa Diyos. Gusto ko po magbunga pa ng marami na sa pamamagitan ng buhay ko, maraming makilala sa Diyos. Genuine faith. Dalisay na pananampalataya. Nagligtas, gumagawa. Nagligtas, ligtas ka na, at nagbubunga ng marami.